Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Sa dami ng kwento ng pag-ibig na dumaan sa atin araw-araw, may mga kwentong dumediretso sa puso. Hindi dahil sa dami ng halik, hindi dahil sa magagarbong tagpo o matitinding away, kundi dahil sa katahimikan. Mga ka-vibes, may mga kwento ring nagsimula sa edad na ang alam lang natin ay ang mag-aral at mangarap. Sa edad na hindi pa natin alam kung anong kahulugan ng salitang pagmamahal. Pero ang puso tila mas nauna pa sa isip. May mga pusong bata pa pero marunong nang kumapit. Marunong nang magmahal, marunong nang mangarap para sa dalawa. Pero sa mga ganitong kwento rin natin matutunan na hindi palaging sapat ang pagmamahal, na kahit anong lakas ng kapit mo sa isang tao, may mga pagkakataong sila mismo ang bibitaw. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil hindi siya pwedeng manatili. Isang kwento ng bubuo ngayong umaga ang ating mapapakinggan. Isang kwento ng dalawang batang babae na natutong magmahal sa katahimikan. Dalawang pusong lumaban sa gitna ng takot at sa dulo isa lang ang naiwan. At minsan, doon natin natutunan ang pinakamasakit na bahagi ng pagmamahal, ang manatili, kahit wala na ang taong dahilan ng lahat ng ito. Samahan niyo ako dito lang yan mga ka-vibes sa Kaakay with DJ Kakay. Magandang umaga sa inyo, DJ Kakay. Ako po si Ayla. Naisipan kong magbahagi ng aking istorya para ilahad ang aking kwento o ang kwento namin. Hindi para alalahanin ang sakit, kundi para maalalang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. Si Jana. High school pa lamang kami nang magsimula ang lahat. 3rd year. Isa lang akong transferee noon sa school nila. At siya, parang alam niya ang lahat agad na dapat niya akong lapitan at kaibiganin. Lumakad ako ng tahimik at umupo sa dulo ng row. Wala akong lakas ng loob makipag-usap sa iba noon. Kontento na sa libro ko at window seat. Pero sa isang iglap, bigla siyang umupo sa tabi ko. Parang walang ibang pwesto sa mundo kundi doon, sa tabi ng taong hindi niya kilala. At sa araw na yon, nagsimula ang lahat. Wala pang kami. Wala pang mahal kita. Pero naramdaman ko agad na may darating, na merong magbabago. Ayla, ilang buwan na tayong seatmate pero para ka pa ring multo. Nandito, pero parang wala. Bakit ba, Jana? Aba, himala, sumagot ka ngayon. Pwede ba kitang tanungin? Bakit ba ayaw mo kong kibuin kahit na nandito ako sa tabi mo araw-araw? Hindi ko alam. Siguro dahil sanay akong hindi pansinin. Mas madali kasi yun kaysa magsalita at may masabing mali. Tsaka sa totoo lang, hindi ako sanay sa katulad mo. Katulad ko? Anong ibig mong sabihin? Yung maingay, yung makulit, yung parang hindi marunong tumigil sa pagtawa kahit nakakahiya na, ganun ba? Hindi. Yung katulad mo na parang palaging alam ang gagawin. Ha? Yung parang hindi natatakot sa kung ano pwedeng isipin ng iba. Nakakabilib yun. Nakakatakot din ng konti. Hindi naman ako palaging ganun. Hindi ko lang pinapakita. Alam mo, Ayla, sa totoo lang, mas nakakatakot ako sa mga katulad mo, mas natatakot ako sa mga kagaya mo. Bakit naman? Yung tahimik, pero malalim. Yung hindi mo alam kung anong iniisip pero alam mong may laman. Siguro nga. Pero kung alam mo lang, madalas wala naman talagang laman ng isip ko. Napupuno lang kapag may mga taong gaya mo. Gaya ko? Yung masyadong maingay, madaldal, ganun. Pero alam mo, na-realize ko lang, gusto ko rin palang marinig. Wow, ngayon ko lang narinig yan sa'yo. Improving ka na, ha?
Pwede ba akong umupo dito ulit bukas? O kailangan mo munang i-process yung sinabi ko bago mo ulit ako kausapin? Di mo naman kailangan magpaalam. Kasi kahit hindi mo tanungin, siguro hahanapin ko na rin kung wala ka sa tabi ko. Naks! May puso ka rin palang natatago dyan, ha? Lalo na ang tahimik-tahimik mo. Ano ka ba naman? Sa tingin ko, bagay tayo. Ako yung madaldal, tapos ikaw yung nonchalant. Doon nagsimula ang lahat. DJ Kakay, sa isang simpleng upuan sa dulo ng classroom, sa isang ordinaryong araw na walang kasiguraduhan. Isang ngiti ang nagsimula ng lahat. Si Jana. Hindi siya yung tipo ng taong hinahanap ko, pero siya yung tipo ng taong hindi ko kayang hindi makita. Sa kanya ko natutunan kung may mga darating na hindi mo hingin. Pero sila pala ang sagot sa matagal mo nang hindi alam ang hinahanap mo. Mula sa mga tagong sulyap, pilit na hawak ng kamay sa ilalim ng mesa, at mga lihim na mensahe sa notebook. Naging mas matatag ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Lumipas ang mga taon, pero hindi lumamig ang pag-ibig. Sa halip, lalong tumibay. Unti-unti naming nilabanan ng takot. Unti-unti naming niyakap ang katotohanang hindi lahat ay maintindihan kami. Pero hindi rin namin kailangan ng pagtanggap ng lahat para maging masaya. Pagdating ng college, sa wakas, may espasyong hindi kailangang itago ang totoo. Hindi na kailangang ilagay sa pagitan ng biro ang mga yakap o sa likod ng ngiti ang mga pangarap naming dalawa. Mas lumawak ang mundo, mabigat pa rin, totoo, pero mas malaya. At sa mga panahong yun, dumating si Rico. Hindi lang siya basta kaibigan. Siya yung unang tunay na saksi sa lahat. Siya yung nagbigay ng lakas ng loob sa amin para yakapin kung sino kami. Walang halong judgment, walang tanong, walang alinlangan. Nakakatawa siyang kausap, parang lagi may sagot sa lahat. Pero sa likod ng kanyang patawa, isa siyang matatag na parte sa buhay naming dalawa. Si Rico o si Rika sa gabi ang naging paalala na hindi kami nag-iisa, na may mga taong makikinig, may mga taong kakampi, at minsan sapat na yung para magpatuloy sa mundong minsan ay hindi ganon kabukas para sa katulad namin. At doon nagsimula ang mas matatag naming pag-ibig, mas bukas at mas totoo. So kayo na nga talaga, as in, kayo na talaga, confirm? Oo nga, Rico. Ang tagal kong hinintay tong moment na to. Para kayong slow burn sa mga pocketbook. Tapos ngayon lang nagkakamila ng feelings. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ako or maiiyak. Shh! Kalma ka lang, girl. Baka marinig tayo ng mga kaklase natin. Bakit naman? Alam mo, kahit college na tayo, may mga tao pa rin ang hilig magtanong tsaka manghusga. Alam mo yun? Pero alam mo, sa totoo lang, gusto ko na ring sumigaw. Gusto ko na siyang yakapin sa gitna ng koridor. Gusto ko nang sabihin sa lahat na, oo, siya ang mahal ko. At dapat lang, Ayla. Ilang taon kayong nagtaguan sa likod ng kaibigan lang story arc? Love deserve a stage, girl. Lalo na kung ganito kaganda yung storya nyo. Ang sarap pala, no? Yung hindi mo na kailangang nagsinungaling o magsinungaling. Yung pwede mong hawakan yung kamay ng taong mahal mo nang hindi lumilingon-lingon. Sarap siyang tawagin na girlfriend kahit walang salitang binabanggit. Basta alam naming dalawa kung ano kami, sapat na yun para mapanatag ang puso ko. Honestly, nakaka-proud kayo. Hindi lang dahil together kayo, kundi dahil pinili nyo maging totoo sa gitna ng mundong madalas hindi nakakaintindi. At ikaw, Rico, salamat. Kasi kahit ilang linggo pa lang tayong magkakilala, pakiramdam ko para kang kuya na gusto kaming protektahan mula sa lahat. Wow ha, kuya talaga. Girl, more like ate bestie with glitter and attitude. At Rico, Rika kaya. Pero seryoso, dito lang ako kakampin yung dalawa sa lahat ng laban. Kakampi na, tagapagtanggol pa. Tapos minsan, stress reliever rin. Lalo na kapag sinusumpong si Jana ng clingy mode. Aba, excuse me no, hindi kaya ako clingy. Expressive lang ako.
Ikaw lang naman kasi yung gusto kong lapitan kapag ang bigat ng mundo. Ganyan dapat. Yung kahit hindi extravagant, yung pagmamahal ay totoo. Walang filter, walang pasikat, puro love, love, love lang. Alam mo, minsan naisip ko kung bakit parang kailangan pang dumaan sa takot bago umamin. Sana mas maaga ko pang sinabi kay Jana kung gaano ko siya kamahal. Hindi naman huli ang lahat, di ba? Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. At araw-araw, pipiliin pa rin natin ang isa't isa. Hala, niyak ako. Niyak ang bakla. Gosh, Lord, kunin mo na nga to. Ang sasaya, pero sakit sa puso. Bakit naman masakit, Rico? Ay, Rika? Kasi hindi lahat ng pagmamahal may ganyan pagkakataong lumaya. Kayo, nagkatagpo, nagkaaminan, at ngayon may lakas kayong ipaglaban yan. Siguro dahil natuto na tayong lumaban. Hindi na tayo yung Ayla at Jana sa high school na laging natatakot sa tingin ng ibang tao. At hindi na rin yung makakalimutan na may mga taong gaya mo, Rika, na hindi lang naniniwala sa pag-ibig namin. Pinaparamdam mong karapat dapat kaming mahalin. Girl, kung ending ng kwento nyo ay ako ang third wheel habang nagpapakasal kayo sa beach, I volunteer as maid of honor. Naka-glitter pa. DJ Kakay, akala ko ang mga pinakamabigat na pagsubok sa relasyon ay yung mga tampuhan, yung pagsiselos, yung pag-aaway sa maliliit na bagay. Pero mali pala ako. Ang tunay na pagsubok ay dumating nang hindi mo inaasahan. Yung unti-unti niyang kinakalabit ang mundo niyong dalawa hanggang sa mapansin mong may gumuguho na. Kahit sinusubukan mong magpakatatag. Magsimula yon sa simpleng sakit ng ulo, akala namin stress lang, puyat o kulang sa tulog. Pero habang tumatagal ay lumalala. May mga sandaling naglalakad kami pa uwi tapos bigla siyang hihinto. Hawak ang sentido. May mga gabi na hindi siya nakakatulog. Sa una ayaw niyang aminin. Ayaw niyang iparamdam sa akin na merong kakaiba. Ayaw niyang maging pabigat. Pero ako, DJ Kakay, ako yung tipo ng tao na marunong magbasa kahit walang salita. Kahit hindi niya sabihin ay ramdam ko na. Sa bawat ngiti niyang hindi umaabot sa mata, sa bawat okay lang ako na parang pakiramdam niya ay kailangan paniwalaan ko, doon ko naramdaman. May mga tinatago siya at mas nakakatakot yon kaysa sa kahit anong resulta ng doktor. Jana, ilang linggo ka ng ganito. Masakit pa rin ba ulo mo? Kanina habang kumakain tayo, parang napapahinto ka. Hindi naman masyado, baka kulang lang talaga sa tulog. Alam mo naman, loaded ang schedule ko this week. Huwag kang ang ganyan. Ang sakit ng ulo dapat hindi lang dinadaan sa tulog. Kung ilang araw mo na yung nararamdaman, baka may other reason pa dyan. Guys, please, huwag nyo na akong isali sa drama nyo. Seryoso, paracetamol lang to. Hindi ako mamamatay. Huwag mo namang sabihin yan. Baka bawat araw na pinipilit mong sabihin na okay ka. At habang tinatago mo yung nararamdaman mo, parang sinasaktan mo na rin ako. Di mo naman kailangan maging superwoman 24/7. Tao ka rin, besh. May karapatan kang manghina, lalo na kung may nararamdaman ka na. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Parang kahit ako, ayokong maniwala na may mali sa akin. Kasi kapag sinabi kong malakas, parang totoo na talaga. Mas nakakatakot kung patuloy mong itatago, Jana. Kasi habang pinipilit mong itago, kami naman tong unti-unting nilalamon ng pangamba. Alam mo, sa tuwing tinitignan mo ako na parang may alam ka, lalo akong natatakot. Kasi kilala mo ako masyado. Alam mo, hindi ako okay kahit anong pilit kong ngumiti. Kaya nga nandito kami, para hindi mo to harapin mag-isa. Hindi mo kailangan bitbitin lahat yan. Lalo na kung kaya naman namin sabayan yan, di ba? Alam mo, gusto kong yakapin ka palagi. Kasi pakiramdam ko may bagay sa loob mo na hindi mo sinasabi. Hindi mo na kailangan protektahan kami, Jana. Ikaw naman ang poprotektahan namin ngayon. Ang hirap lang tanggapin na baka may mas malalim ng dahilan to. Na baka hindi lang to stress. Na baka kailangan ko na talagang magpatingin. Alam mo,
Kung ano man yon, harapin natin. Kahit anong resulta pa yan, hindi kita iiwan. Kahit ilang ospital pa, kahit ilang gamutan. Ako yung unang pupunta kasama ka, Jana. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo, hindi ka kailangan maging malakas para mahalin. Minsan, mas matatanggap ka pa nga kapag tinatanggap mo rin kailangan mo ng tulong eh. Sige, magpapacheck up na ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayokong mawalan ng chance na mas matagal ko pa kayong makasama. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang sinabi mong yan. Thank you sa pagiging matapang, Jana. Sasamahan kita kahit sa ospital pa yan. O siya, next stop, hospital. Pero dapat may milk tea after ha, para hindi masyado mabigat yung vibes. Deal! Basta sabay-sabay tayong pupunta. Hindi ako papayag na isa lang yung kasama ko. Hindi mo kailangan alalahanin yan. Kahit anong mangyari, akong kasama mo sa bawat hakbang. At ako yung laging tabi nyo na may dalang tissue, jokes, at lakas ng loob. Team tayo dito mga bakla, kahit saan pa to humantong. Sa panahong ubos na ubos ka sa pag-aalala, minsan, sapat na yung kahit sino magsabi sa'yo ng okay lang siya. Kahit hindi mo na itanong kung totoo ba talaga. Kahit sa loob-loob mo, hindi ka kumbinsido. Minsan gusto mo na lang marinig ang isang kumpirmasyon, kahit kasinungalingan pa na wala kang kailangan ikatakot. Pagkatapos ng ilang linggo ang pagpupumilit ko, nakumbinsi ko si Jana na magpatingin. Nasa waiting room lang ako noon. Kasama si Rico. Nagpapanggap na chill lang. Nagkukulitan. Naglalaban sa kung sinong mas magaling mag-diagnose based lang sa Google. Pero totoo niyan, pare-pareho kaming nanginginig sa loob. Hindi lang si Jana ang kinakabahan, kundi lahat kami. At nang tawagin na ang pangalan niya, ramdam kong pinipilit niyang lakasan ang kanyang loob. Maigpit ang hawak niya sa kamay ko, pero may panginginig sa dulo ng mga daliri niya. At nang lumabas na kami mula sa consultation room, may ngiti sa labi niyang parang pilit pero pasasalamat pa rin. Wala po tayong makitang abnormality sa initial scan. It seems to be tension, type, headache, or chronic migraines, but nothing life-threatening. So, normal po lahat, Doc? As in, wala pong problema? Wala nang pong nakitang mass or damage, pero obserbahan pa rin natin. I-monitor niyo kung lumalala o lumalakas ang sakit. Salamat po, Doc. Grabe po kasi yung kaba namin itong mga nakaraang linggo. At least ngayon, kahit papano, nakahinga po kami. Totally understandable. Basta kung magpatuloy bumalik kayo agad, better take it right. Ang sabi ng doktor ay wala raw. Migraine lang siguro. Wala silang nakita sa initial scans. Binigyan siya ng painkillers. Pinahayuhan siyang matulog ng maaga, magpahinga, uminom ng maraming tubig at sa isang iglap, parang nabunutan kami ng tinik. Parang lahat ng bigat sa dibdib ko ay natunaw. Pero sa totoo lang, DJ Kakay, hindi ako lubos na naniniwala. Hindi ko alam kung ako lang, pero kahit anong saya ang makita ko sa mga mata niya, nung lumabas kami sa klinik, may kakaibang lungkot sa kanyang mga ngiti. Para bang pinilit lang niya ang sarili niyang maniwala. Para bang may bahagi sa kanya na alam nang hindi pa tapos ang laban. At ako ay nagkunwaring kampante. Pero ang puso ko ay may tinig na hindi tumitigil, na parang may darating na hindi ko pa raw kayang pangalanan. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, migraine lang yan eh. Ikaw kasi agad nagpapanik. Ayun tuloy. Nasabunutan ako ng stress. Grabe ka talaga, girl. Ikaw ba yung na-stress, ha? Ikaw na nga yung pinakatahimik sa buong consultation kanina. Basta ang mahalaga, okay ka. Yun lang ang gusto kong marinig. Sobra kasi ako nag-aalala para sa'yo. Sorry kung pinakaba kita, ha? Hindi ko kasi alam kung paano ko lalabanan yung takot na baka may makita silang di maganda sa resulta ko. Girl, ang important takeaway dito, may utak ka pa. Wala kang brain damage. Pwede pa tayo magsama sa mga kalokohan. Hoy, huwag mo nga siyang stressin. Baka magka-migraine uli dahil sa'yo. Pero seryoso, kahit sinabi ng doktor na okay lang ako, parang may parte sa akin na hindi pa rin panatag.
Normal lang yan. Galing tayo sa anxiety eh. Bibigyan natin ng oras yung katawan mo para magpahinga. Alam nyo, dapat mag-beach trip tayo. Pang-balance ng chakras, ganyan. Fresh air, sunlight, vitamin C. Aba, pwede. Kailan ba yan? Basta kayong kasama ko, okay na ako. Promise ko to, Jana. Kahit anong mangyari, kahit anong pagdaanan natin, lagi ako nandito para sa'yo. Promise mo yan, ha? Kahit minsan, mahirap intindihin yung katawan ko. Huwag mo sana akong bibitawan. Hindi ako bibitaw kasi hindi ko kayang mawala ka. O siya, hug na kayo. Ako na lang magbayad ng parking. Basta may yakap sa ending, ha? Salamat sa inyo. Siguro nga minsan, sapat na rin yung sandaling gaan. Kahit hindi pa tapos ang laban. DJ Kakay, kung may tinatawag mang tahimik na kaligayahan, siguro yun ang naging buhay namin ni Jana pagkatapos ng kolehiyo. Nagsimula kami magtrabaho, mag-ipon at bumukod. Nag-rent kami ng maliliit na condo unit malapit sa opisina niya. Magkaiba ang field namin. Siya sa creative, ako sa advocacy work. Pareho naming piniling magsimula ng simple, tahimik pero masaya. At ang pinaka-bonus, si Rika Girl, na parang guardian angel naming dalawa. Sa kabilang unit lang nakatira, laging handang tumawid para lang magdala ng kape, kuwento o minsan chismis. Doon sa maliit na space namin natuto kaming tumanda ng magkasama. Natuto kaming maghati ng oras, ng gastos, ng tahimik na gabi at maingay na umaga. Si Jana kahit pagod sa work, palaging may baon na kuwento. At ako naman, lagi may paalala ng gamot, pagkain o simpleng tulog ka na. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ko mas lalo naming natutupad yung pangarap naming magkasama hanggang dulo. Pero dumating ang mga umagang hindi na siya bumabangon agad. Yung mga gabing hindi na niya kayang tapusin ang kwento niya dahil masyado nang masakit ang ulo niya. Akala ko, stress lang. Akala ko overwork lang. Pero habang tumatagal, hindi na lang siya napapagod. Nahihilo na rin siya. Nahuhulog ang mga hawak niya. Napapatigil siya sa kalagitnaan ng salita. Sa umpisa, dinadaan pa namin sa tawa. Si Rico nga, nag-joke pa. Baka nagpapaka-artsy lang yan. Pero sa puso ko, DJ Kakay, unti-unti na akong kinakalabit ng takot. At nung dumating ang araw na literal siyang nagpaupo sa sahig, hawak ang ulo, humihikbi sa sakit, hindi na kami nagbiro. Dinala na namin siya sa hospital. Love, ilang linggo na tayong ganito. Hindi na normal yung sakit ng ulo mo. Hindi ka na makatulog ng maayos, tsaka halos araw-araw kang parang lutang. Pagod lang to, Ayla. Sabay-sabay kasi yung pitch, tapos may bagong client pa. Natural lang mapagod, di ba? Hindi lang pagod to, Jana. Hindi ka lang napapagod. Nahihilo ka, nasusuka ka. Minsan hindi ka na makabangon. That's not just exhaustion. Mga bakla. I hate to be the serious tita here, ha? Pero this doesn't sound like normal stress na. Kung ako sa inyo, magpa-check up na kayo. Rico, wag mo naman akong pangunahan. Nai-stress na nga ako, idadagdag mo pa yan. Jana, please. Hindi kita kinakalaban. Natatakot lang ako. Lalo na kapag pinipilit mong okay ka, kahit halatang hindi na talaga. Kasi Ayla, kapag inamin kong may mali, parang totoo na siya. At hindi ko pa naman kayang tanggapin yun. Sometimes, the bravest thing you can do is face what we fear the most. And right now, we're not asking you to be brave alone. Nandito naman kami. Sige na nga. Pero samahan niyo ako, ha? Ayoko nga ko lang yung nakikinig sa mga posibleng hindi ko kayang marinig. Hindi kita iiwan sa kahit anong appointment. Gusto mo nga, sabay pa tayong kumuha ng dugo at pa-MRIs ka na eh. Ako na lang magdala ng malaka-cafeterial level snack sa ER, ha? Just so we have our coping mechanism food. Ewan ko kung bakit. Takot na nga ako, pinapatawa niyo pa rin ako. Nakakainis kayo. Pero, thank you, ha? Pinilit naming maging kalmado habang hinihintay ang resulta ng test. Nagkakapi si Rico sa tabi ko, pinipilit akong patahanin kahit siya mismo hindi mapakali.
At nang tinawag kami ng doktor at binanggit niya ang mga salitang hindi ko inaasahan, para bang may kung anong kumabog sa aking dibdib. Sa isang iglap, yung mga pangarap na tinayo namin ni Jana ay tila gumuho sa aking harapan. Miss Jana, pwede po ba kayong pumasok saglit? Doc, okay lang po bang sumama rin kami ni Rico? Gusto din sana namin kasing marinig ang findings. Sure po. May nakita po kaming abnormality sa MR1 scan, isang mas sa kaliwang bahagi ng utak. Mas? Ibig po bang sabihin yan, Doc? Possible na tumor? Opo. Hindi po namin matukoy kung benign o malignant. Kailangan pa nating magpa-biopsy agad. May timeline po ba? Ano po yung next steps? Anong chances namin dito? Kailangan nating kumilos agad. Maaga pa naman. May mga available treatment options pero kailangan pagandahan. Doc, kung may kailangan pong pirmahan o ayusin, kami na po basta gawin lang agad yung dapat. Alam mo, Ayla, Rico, ito yung moment na di ko akalaing maririnig ko sa sarili kong buhay. Hindi mo kailangan marinig to ng mag-isa, Jana. Hindi mo kailangan dalhin to ng mag-isa. Pero paano kung hindi ako maging okay? Paano kung ito na yun? Huy, we're not letting you go of... Ano daw? Letting you go that easy, bakla. Hindi pa tapos ng teleserye natin. Kahit anong resulta, kahit gaano kahirap, lalaban tayo. Kasama mo ako. Kasama natin si Rico. Hindi ka mag-isa, Jana. DJ Kakay, may kakaibang katahimikan ng mga ospital. Hindi to yung tipong payapang katahimikan na hinahanap mo matapos ang maingay na araw, kundi yung klase ng katahimikan para bang may nakaabang na sakit sa dulo. Noong unang araw na na-admit si Jana, dala lang namin ay overnight bag. Akala ko isang gabi lang yon, obserbasyon lang. Pero inabot kami ng linggo. Linggo ng pagsusuri, linggo ng mga tanong na wala pang sagot, at linggo ng mga gabing pilit kong pinapalakas ang loob ko kahit gabing-gabi akong nauupos sa takot. Sa bawat pagdilat niya, sinisigurado kong ako ang unang makikita niya. Sa bawat pag-idlip niya, ako ang huling humahawak sa kamay niya. At kahit paulit-ulit ko siyang pinapangiti, DJ Kakay, alam kong unti-unti siyang pinanghihinaan. Pinipilit niyang maging matatag pero sa likod ng mga okay lang ako, nararamdaman kong may laban siyang kinakaharap na hindi ko kayang ilaban para sa kanya. At habang pinupuno ng tunog ng makina at hakbang ng mga nurse ang bawat sulok ng kwarto namin, alam ko nagsisimula na ang yugto ng buhay namin na hindi na namin kayang hawakan ng magkahawak ang kamay. Ayla, gusto mo muna bang umuwi? Ako muna dito. Baka kahit ilang oras ng tulog, makatulong sa'yo. Hindi, dito lang ako. Baka sa isang iglap, pagdilat niya, hindi niya ako makita. Ayla, Love, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? anong oras na? Gabi na ba? Gabi na, love. Pero andito lang ako. Tulog ka na ng konti kanina, mga ilang oras na rin. Kamusta pakiramdam mo? Ito, parang may ulo akong hindi sa akin. Napakabigat. Para akong nilulunod kahit nakahiga lang naman ako. Hoy, huwag mo kaming paiyakin dito, girl. Huwag kang sanay sa drama. Ayusin mo yan at may pa-deliver pa tayong leche flan, no? Gusto ko yung leche plan mo, girl. Pero, mas gusto ko pag ikaw yung gumagawa. Gusto mo ba ng tubig? Ang gusto kong bumangon. Gusto kong umuwi. Gusto kong maging normal kahit ulit ang lahat. Saglit, andyan na ata si Doc. Miss Ayla, pwede ko po kayong makausap sa labas. Sandali. Pwede po ba akong mag-join, Doc? Doc, okay lang ba si Jana?
May kailangan po tayong gawin agad. May mga pagpabago sa Scania. Mas lumaki ang mas kaysa sa inasahan. Anong ibig sabihin yan? Anong pwedeng gawin? Kailangan na po natin siyang operahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi, delikado po siya na makoma. Po? Ano? Huy, huminga ka. Hindi ka pwedeng bumigay ngayon. Hindi ako bumibigay. Pero paano kung hindi na siya magising pagkatapos? May risk po. Pero may pag-asa pa. Mas mabuting kumilos na tayo habang may oras pa. Okay po, Doc. Gawin po natin lahat ng kailangan. Kahit anong kailangan, gawin po natin. Ayla, bakit parang umiiyak ka? Hindi ako umiiyak. Natutulog lang yung tapang ko saglit. Pero babalik yan para sa'yo. Huwag kang bibitaw, Jana. Di habang nandito pa kami. Pangako, lalaban ako. Basta hawakan mo lang yung kamay ko, ha, Ayla? Hindi ko bibitawan yung kamay mo, Jana. Kahit kailan. Kahit saan man tayo dalhin ng pagsubok na to. Kung sakaling hindi ko kayanin. Tumigil ka. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo kailangan tapusin yung pangungusap na yan. Kasi hindi pa to ang ending. Hindi ngayon, Jana. DJ Kakay, sabi nila, katawan ng tao, marunong magsabi kung kailan siya pagod. Pero hindi nila sinabi kung gaano kasakit panoorin ang katawan ng taong mahal mo, ang taong araw-araw mong kasama, na unti-unting bumibigay. Hindi nila sinabi kung gaano kabigat sa dibdib ang makita mong pilit pa rin siyang ngumingiti kahit hindi na siya maramdaman ng sarili niyang mga paa. Pagkatapos naming malaman na kailangan siyang operahan, hindi pa man kami nakakabawi sa gulat, bigla na lang bumigat ang mga araw. Parang bawat minuto may inaagaw sa amin ng panahon. Isang umaga nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang ulo at nanginginig ang kanyang buong katawan. Akala ko na out of balance lang siya. Pero nang subukan niyang tumayo at wala siyang nagawa kundi umupo ulit, doon na ako kinabahan. Parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng katawan ko. Hindi yung normal na takot lang, kundi yung takot na hindi mo alam kung saang direksyon ka tatakbo. Dahil kahit saan ka tumingin, hindi na siya yung dating siya. At sa mga oras na yun, mas naging totoo na akin ang isang bagay. Na minsan ang paghina ng isang tao ay hindi kailangan may sigaw o iyakan. Minsan dumarating ito sa katahimikan. At doon mo mararamdaman kung gaano ka talaga kaliit sa harap ng sakit at tadhana. Jana, bakit nandito ka pa rin sa kama? Akala ko nag-aayos ka na para sa check-up natin. Ayla, tinry ko, tumayo ako, pero parang wala, hindi ko maramdaman yung mga binti ko. Anong ibig mong sabihin wala? As in, hindi mo magalaw? Oo, kanina pa ako nakaupo rito. Inaabot ko nga yung baso sa side table, tapos parang wala na akong control. Ayla, hindi normal to. Okay, hinga lang. Huwag kang magpanik. Try natin ulit, ha? Hawakan mo yung kamay mo. Hawakan mo yung kamay ko, slowly. Ayla, wala talaga. Hindi ko kaya. Okay. Okay lang. Tatawagan ko si Rico. Kailangan natin ng tulong. Hoy, mga bakla, ang aga nyo... oh my God, Jana? Anong nangyayari? Rico, hindi siya makatayo. Kanina pa. Wala siyang nararamdaman sa paa niya. Wait lang. Okay, Ayla, may emergency contact ba tayo ng ospital, ambulansya? Kailangan natin siyang dalhin agad. Sorry, Rico, ha? Hindi ko sinasadya. Birthday mo pa man din bukas, di ba? Shh! Huwag kang magdrama dyan. Walang sorry. Ang kailangan natin ngayon, alagaan ka. Huwag mo munang isipin yung iba. Jana, ramdam mo ba ang kamay ko? Squeeze mo nga ako, kahit konti. Ayla, ang kaya ko lang ramdamin ngayon is yung takot. Takot na baka kung ano to. Baka simula na to. Hindi ito ang simula ng katapusan. Ito ang simula ng laban natin. Kasama mo ako, Jana. Hindi kita iiwan. Yung ambulansya on the way na. Dalhin mo yung ID nga, Anlia, ha? Ako na bahala sa bag.
Kung mawala man ako, Ayla, ayoko yung wala akong masabing thank you sa lahat ng ginawa mo. Stop! Hindi mo kailangan magpaalam. Wala ka palang, wala Promise mo, kahit anong mangyari, ipagpapatuloy mo yung mga pangarap mo, ha? Oo naman. Alam mo, wala ka pang laban na tinatalikuran at hindi rin ako titigil sa laban na to. Ang pangarap ko, ikaw. Kaya huwag mong tanggalin sa akin yun, okay? Kung sakaling maging mahina ako, kung sakaling hindi ko na masabi sa'yo kung gaano kita kamahal, alalahanin mo ngayon pa lang, Ayla, sinisigaw ko na yun sa puso ko. Mahal kita. Sa lahat ng panahon, kahit kailan, kahit saan. Ayla, Jana, ambulansya nandyan na. Ready na kayo? Hindi. Pero kailangan. Para sa kanya. Para sa amin. Salamat sa pagmamahal, Ayla. Kung sakaling hindi ako makabalik, sana malaman mong ikaw ang pinakamamahal ko. Ang tahanan ko. DJ Kakay, ilang araw na kaming palipat-lipat ng ospital. CT scan, MRI, spinal tap. Hindi na namin mabilang kung ilang beses na siyang kinuhanan ng dugo. Kung ilang doktor na ang lumapit sa amin na may parehong tingin sa mata. Yung tingin may sinasabi pero walang lakas ng loob na sabihin ng buo. Isang linggo matapos siyang dalhin sa ER, tuluyan na siyang nawala sa amin. Hindi pa sa katawan pero sa ulirat niya. Sa paningin, sa tunog ng boses ko na dati ay sapat na para magising siya. Na dati ay sapat na para ngumiti siya. Sabi nila na coma daw. Mild daw nung una. Tapos naging moderate. Tapos, ayun, naging matagal. Bawat araw sa ICU, DJ Kakay, pakiramdam ko, ako na lang ang humihinga para sa aming dalawa. Ako na lang ang nagsasalita. Ako na lang ang umaasa. Isang silid, isang kama, isang monitor, at isang katahimikan na unti-unting nagiging pamilyar sa akin. Hindi ko alam kung paano ipaglalaban ng tao, hindi ko alam kung may naririnig pa ba. Pero kahit hindi na siya sumasagot, hindi ako tumigil. Kasi minsan, DJ Kakay, kahit wala nang naririnig, basta mahal mo, tatawagin mo pa rin ang pangalan niya. Good morning, Jana. Day 6 na tayo. Ang lamig sa ICU, pero ayos lang. May dala akong jacket mo. Yung gray na oversized. Alam kong yan ang paborito mo. Ayla, uwi ka muna kahit sandali. Ako muna dito. Magpahinga ka naman kahit konti. Rico, paano kung habang wala ako, magising siya? Ayla, kahit isang oras lang. Hindi mo siya matutulungan kung ikaw mismo. Kung katawan mo mismo ang babagsak. Hindi ko kayang malayo sa kanya. Hindi pa ngayon. Baka ito na lang ang panahon kasama ko siya. We're doing everything we can, but you need to prefer. Her body is responding less and less. Pero may chance pa, di ba? Dok, kahit maliit, kahit kasing liit na alikabok. We hold on to every heartbeat. That's all we can do now. Maiwan ko muna po kayo. Baka pwedeng kausapin mo siya ulit. Sabi nila kahit coma, naririnig ka pa rin naman niya. Jana, gabi na. Tumingin ka naman, oh. Kahit isang kislap lang. Kahit isang galaw ng daliri. Naalala mo nung first date natin? Sinungitan mo pa ako kasi late ako. Pero ikaw pala yung nagkamali ng time. Ako pa rin to, Jana. Yung Ayla mo. Yung kulit ng kulit sa'yo tuwing hindi ka magre-reply. Yung laging nauuna sa order sa cafe. Diba, sabi mo, hindi mo ako iiwan kahit kailan. Diba, sabi mo, tatanda tayong magkasama. Ayla. Shh! Sandali lang, Rico. Gusto ko lang marinig ulit yung boses niya kahit sa panaginip. Hindi mo kailangan bumangon ngayon. Pero sana maramdaman mong nandito lang ako. Babalik siya, Ayla.
Baka lang nagpapahinga talaga. Oo, baka nga. Baka sa panaginip niya, tumatakbo kami sa beach. Yung usual nating lakad. Tapos, tatawagin niya ako, Ayla! Jana lang na Jana kahit wala namang sumasagot. Kahit walang sagot, kahit tahimik, yung pagmamahal mo, yun yung lakas niya ngayon. DJ Kakay, ilang araw ko siyang tinatawag. Paulit-ulit ko siyang kinakausap, binubulungan, binabalikan ng bawat alaala naming dalawa. Yung unang date sa ilalim ng ulan, yung tawanan sa kusina, yung pangakong sabay kaming tatanda. Kahit hindi siya sumasagot, hindi ako tumigil. Kasi parte ng puso ko ay umaasa pa rin. At dumating ang araw na kinausap na kami ng doktor. Tahimik si Rico habang magkatabi kami. Walang nagsasalita sa amin, pero bawat hinga namin ay mabigat. Ang daming gustong itanong ng isip ko pero parang ayaw kong marinig ang mga sagot. Nakita ko ang tingin ng doktor, hindi siya nagsalita agad. Pero ang mata pa lang niya, may gumuhit ng malamig sa dibdib ko. Tumigil ang oras. Tumahimik ang mundo. Parang kahit ang paghinga ko, ayaw ko nang bumaba sa dibdib. Wala pa silang sinasabi pero talagang ramdam ko na. May hinuha na ang aking puso. Hindi ko pa inamin pero nararamdaman ko na unti-unting pagbitaw ng isang buhay na ilang araw ko nang pinipilit hawakan. At nung bumalik kami sa kwarto sa tabi ng kama kung saan siya tahimik lang na nakahiga, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko pa rin siya binitawan at hindi pa rin ako nagpapaalam. Kasi DJ Kakay, paano ka ba naman magpapaalam sa taong buong buhay mong minahal kung hindi mo pa kayang tanggapin na baka tapos na kayong dalawa? Ayla, we need to talk about the condition of Jana. Doc, may bago po ba? We review all her scans. The damage to her brain has become more severe. We're seeing little to no activity now. Ibig sabihin, hindi na siya... We will keep her stable as long as we can. But we need to prepare you. She might not wake up. Ayla, nandito lang ako. Kahit anong desisyon, hindi mo kailangan mag-isa. Pero, buhay pa siya, di ba? Naririnig pa niya ako. Medically, she's unresponsive, but emotionally, people see love still reaches far beyond what science can explain. Maiwan ko muna po kayo. Jana, naririnig mo pa ba ako? Jana, please, kahit isang galaw lang, isang kisap, isang hinga na ikaw ang pumili. Ang sakit, Jana. Ang sakit makita kang ganito. Hindi ko na alam kung ano uunahin. Ang takot ba? Ang galit? O ang pag-asa? Ayla, kung pwede ko lang ilipat lahat ng sakit sa akin, ginawa ko na. Naaalala mo, Jana? Sabi mo hindi mo ko iiwan kahit kailan. Sabi mo magka-holding hands pa rin tayo kahit may tungkod na tayo. Pero ngayon, ako na lang itong humahawak sa'yo. Parang kahapon lang, tinatawanan natin to. Yung thought na magkakasakit tayo sabay-sabay. Joke lang sana, Ayla. Pero hindi to joke, Rico. At hindi rin ito fair. Kasi hindi ko pa siya nakikitang magsawa sa akin. Ang dami pa naming hindi napupuntahan. Ang dami pa naming first na hindi na mangyayari. Pero kung ito na talaga ang huling gabi, love, papayag akong ako ang may mas maraming luha. Basta ikaw, wala nang sakit. Ayla, baka kailangan mo rin magsimulang mag-let go. Hindi mo basta-basta pinapalayang isang taong naging lahat sa'yo, Rico. Hindi mo lang sinasabi ang paalam. Binabaon mo yun sa puso mo. Mahal na mahal kita, Jana. Hindi mo na kailangan lumaban kung pagod ka na. Hindi ko nahihilingin pa.
Pero kung makakaya mo pa, kahit isang sulyap, kahit isang luha, kahit isang tibok na galing sa'yo, Ayla, minsan, yung pag-ibig hindi mo na sinusukat kung may kapalit. Basta, ibinigay mo lang. salamat, Jana. Salamat sa lahat. Kung ito na talaga, ayoko nang magpigil pa. Paalam, Jana. Pero kahit paalam na, ikaw pa rin ang simula at dulo ng kwento ko. DJ Kakay, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa ospital, sa lahat ng katahimikan, sa huling gabi ng sa ICU, dumating din ang araw ng libing. Ang bilis ng mga pangyayari. Isang araw, hawak mo ang kamay niya. Kinabukasan naman, pinapipirmahan ka ng mga papeles niya. Nilakad ko na ang mga detalyeng hindi ko man sumagi sa isip ko na kailangan ko palang gawin. Yung venue, yung bulaklak, yung damit na isusuot niya. Sa huling sandali, dati magkasama naming iniisip ang magiging kasal namin. Pero ngayon, ako na lang nag-iisang nag-aayos ng huling pamamaalam niya. Yung chapel na inarkila namin, puno ng tao. Pero sa puso ko, mas malakas ang tunog ng katahimikan. Lahat sila may dalang bulaklak, may dasal, may pakikiramay. Pero ako lang ang may dalang bawat alaala ng gabi naming dalawa. Ang aming mga tawanan, ng mga halik bago matulog, ng mga plano naming hindi na matutuloy pa. Ako lang ang may dala ng mga pangako na hindi na niya kayang tuparin pa. Hindi ko na rin naramdaman kung paano ako nakakain, paano ako nakatulog. Gabi-gabi akong nakaupo sa gilid ng kama naming dalawa. Hawak yung lumang unan niya na ayaw ko pa rin labhan. Kasi nandun pa rin yung amoy niya, DJ Kakay. Lahat ng gamit niya, hindi ko pa ginagalaw. Nandun pa rin kasi ang mga alaala. Kung saan niya nilagay, ay nandun pa rin. Nandun pa rin yung mga presentang pilit kong kinakapitan kahit wala na siya. Inisip ko pa rin, baka bukas, pagmulat ko, bumukas yung pinto at nandun siya. Nakangiti, sasabihin niyang panaginip lang ang lahat. Pero hindi. Araw-araw ang hindi pagbukas ng pintuan ng paulit-ulit nagpapaalala sa akin na wala na talaga siya. At ako, araw-araw ko pa rin tinatanggap yon. Kahit na hanggang ngayon parang ayaw ko pa rin paniwalaan na wala na siya talaga. Ayla, Besh, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo maging okay agad. Wala namang deadline sa pag-heal. Pero paano kung di ko na talaga alam kung paano magsimula ulit? Kasi lahat ng alam ko, kasama siya. Nandito lang ako, girl. Kahit kailan, kahit anong oras mo ako kailangan. Kahit tahimik lang tayo. Nasa kabilang unit lang ako, diba? Minsan gusto kong umiyak, pero wala na lumalabas. Parang wala na akong luha. Pero yung sakit, andun pa rin. Di ako iniiwan. Normal yan, te. Kasi hindi lang naman siya parte ng buhay mo eh. Alam kong siya ang buhay mo, Ayla. Alam mo bang hanggang ngayon, sinisilip ko pa rin yung phone ko? Baka kasi may message siya ulit. Umaasa pa rin ako, kahit alam kong imposible. Gets naman, girl. Naintindihan kita. Kasi hindi mo lang siya minahal eh. Siya ang naging tahanan mo for so long. Yung kwarto namin, hindi ko pa rin pinapalitan ng ayos. Ayaw kasing galawin. Ayaw kong galawin para kung sakaling bumalik siya. Alam pa rin niya kung saan siya hihiga. Pero kailangan mong alalahanin, Ayla. Hindi mo kailangan manatili sa sakit para lang manatili siya sa buhay mo. Pero paano kung mawala siya kapag kumaan yung pakiramdam ko? Hindi mawawala ang mga taong minahal mo ng totoo. Sa totoo lang, habang natututo kang huminga ulit, mas pinapatibay ka ng alaala niya. Gusto ko sanang makalimot, pero hindi ko rin kayang kalimutan. Hindi mo naman kailangan pumili. Kailangan mo lang tanggapin. Bawat umaga, automatic ko pa rin siyang hinanap sa kama. At bawat gabi,
inaabot ko pa rin yung kamay na dati. Nandun lang. At bawat paghinga mo ngayon ay patunay na kahit wala siya, minamahal mo pa rin siya. Sabi nila, pabalik din ang normal. Pero paano kung ayoko na ng normal na wala siya? Darating ang araw na hindi mo na mararamdamang wala siya. Darating yung araw na ang lungkot magiging liwanag din. Kailan kaya yun, no? Hindi ko alam. Pero darating ang araw. Darating at alam kong matatag ka. Kahit hindi mo paalam yung ngayon. Kung matatag ako, di ko ito mararamdaman. No, girl. Iyan mismo ang patunay. Kasi kahit hindi mo kaya, nananatili ka. Araw-araw ko siyang minamahal sa alaala. Araw-araw ako nabubuhay na may kulang. Baka isang araw, matutunan mong buuin ang sarili mo kahit may kulang. Kung paano niya akong minahal, siguro yun ang magiging gabay ko kung paano magmahal pa rin kahit mag-isa na lang ako. At kapag kaya mo na ulit magmahal, hindi ibig sabihin nun, nakalimutan mo na siya. Ibig sabihin nun, natutunan mong mahalin din ang sarili mo. DJ Kakay, 10 taon nang lumipas, 10 taon na wala nang nawala siya, yung taong mahal ko. Pati ang bahagi ng sarili ko ang hindi ko na muling nakita. 10 taon na mula nang huli ko siyang narinig tumawa, huli ko siyang nakita sa suot niyang pinakapaboritong oversized shirt habang naglalakad papunta sa akin na parang wala siyang ibang nakikita kundi ako. 10 taon na mula nang tinawag niya akong Ayla sa pinakatahimik ng gabi ng buhay namin. At ngayon, araw DJ Kakay, dapat sana'y 20th anniversary na sana namin bilang magkasintahan. Maraming beses akong tinanong kung kailan ako magmamahal ulit, kung kailan ko bubuksan muli ang aking puso para sa iba. Maraming beses ko rin sinubukang sagutin ang tanong na yan. Pinilit kong umiti. Pilit akong nagbubukas ng pintuan, pero sa bawat pagpasok ng liwanag, parang wala nang ibang silid na kayang punuan ng puwang na iniwan niya. Pero ang totoo, DJ Kaka, hindi ko kailanman isinara ang aking puso. Hindi ako naging mapait, hindi ako naging galit. Hindi dahil mabilis ako nakamove on, kung hindi dahil natutunan ko na. Natutunan ko na minsan isang tao lang ang sapat para malaman mong marunong ka palang magmahal ng buo. Na minsan isang beses ka lang talagang tinadhana para maranasan ang ganong klaseng pag-ibig. Ngayon mas tahimik na ang aking buhay. Hindi na ako lagi umiiyak tuwing gabi. Hindi na ako nagigising sa pagitan ng alaala at panaginip. Nasa maliit na bahay ako ngayon. May sariling garden, maraming halaman, at tuwing umaga may maliit na boses na tatawag sa akin na Mommy. Hindi dahil nagkaanak ako sa ibang tao, kundi dahil pinili kong alagaan ng isang buhay na inali ko sa alaala niya. Pinangalanan ko siyang Jan. Isang batang dumating sa buhay ko nung akala ko wala na akong kapasidad magmahal. Pero sa bawat tawa niya, sa bawat haplos ng maliit niyang kamay, pakiramdam ko kasama ko pa rin si Jana. Simula na umalis siya, tinaha ko ang landas na alam ko magpapalapit sa puso ko sa kanya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa alaala, sa pag-ibig at sa pangako. At ngayon gabi habang pinapatulog ko ang batang minahal ko kung paano ko siya minahal nung una ko siyang nakita. Habang binabahasahan ko siya ng kwento, habang hinahaplos ko ang buhok niya, alam kong hindi ko na kailangan ng malaking hakbang para sabihing buo pa rin ako. Hindi na ako si Ayla na iniwan. Ako si Ayla na minahal. At hanggang ngayon, DJ Kakay, ay minamahal ko pa rin siya. Tahimik, buo, at payapa. Mga kabaris, yan ang ating kuwento ngayong araw at pakinggan niyo po ang aming mga stories every Tuesdays and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa programang Kaakay with DJ Kakay.